Hi guys! Samahan niyo ako ulit for today's video. Bale, kadugtong lang pala ito ng last mini vlog ko mga mare at pare. Mag-aalas 11 na nga ata ako ng umaga natapos maglaba. Kaya magluluto naman ako ngayon ng pulutan natin. Ay ulam pala namin sa pananghalian. Nanakit nga ang likod-likodan ng mare nyo at talagang ramdam na ramdam niya na yung pagkatrintahin niya, Diyos mio. Papaitan nga ang lulutuin kong ulam namin para sa pananghalian. Ayan, nakita nyo na naman yung walis ng aking tatay na makulit. Habang naglalabang ako kanina, ay pinakuluan ko na yung mga laman ng papaitan para hihiwain ko na lang. So kahit naman late ako makaluto ng ulam namin sa pananghalian, kumain naman kami ng kanin kaninang alas 9. Dito kasi sa amin, kahit nagkape ka na at nagtinapay bandang alas 5 ng umaga or alas 6, kakain pa din kami ng kanin bandang alas 9 ng umaga or alas 10. Tapos ang pananghalian namin kahit mga alauna na or alas 2. Tapos iba pa yung gabihan kaya 3 times a day talaga dito nagkakanin. Familiar naman kayo dito sa aking lulutuin kaya alam ko kahit nakapikit kayo kayang-kaya nyo tong lutuin kaya panoorin nyo na lang ako. Basta yung pagluto ko is lutong Ilocano, papaitan, literal na mapait siya. Yung tipong naninipa yung pagkapait. Kaya nasira ko na nga yung kutsilyo ni tatay nung nakaraan pero hindi niya pa din nilet go, inayos niya pa din. Pinakamatagal nga lang talaga ang paghiwa-hiwa, pagpapaitan yung lulutuin tapos masebo pa. Kaya kung maarte ka, hindi ka pwedeng magluto ng ganyan. O, mare nyo, galit na. Yar, nahiwa ko na lahat ng dapat hiwain. Ako'y maggigisa na. So ayan, nag-iwan ako ng konting luya at konting bell pepper. Panlagay ko mamaya pagluto na para mas mabango. Pagkakulo, naglagay na ako ng asin, betchin na nakalagay sa aesthetic na garapon ng Best Food. At naglagay din ako ng isang Knorr cubes na beef at yung ceiling green. Mas madaming ceiling green, mas mabango at mas masarap. Tinakpan ko nga muna ulit para lumambot pa yung laman para asikasuhin ko tong ilalagay ko na mapait. Yung unang plastic na nakita nyo, yan yung kinuha sa loob ng tiyan ng baka. Yan na yung kinain na damo ng baka na digest na. Kung iisipin kung madidirihin kayo, yan talaga yung pupo ng baka pag nailabas niya na. Yan yung matigas. Pero yan kasi, hindi pa siya naging pupo. Nasa loob pa lang siya ng tiyan. Yung unang nilagay ko, yan yung pampapait. Hindi ko sure kung abdo ba yan. So eto namang isa, eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na pupo ng baka. Pero hindi pa naman siya totally na pupo kasi na-digest pa lang siya. Yan yung huling kinain ng baka bago siya katayin. Yan, yung nakikita nyo, yung nasala ko, yan yung damo. O, diba, ang weird, no? Bakit ba nilalagay yan? Iyan yung magiging pupo ng baka pag lumabas sa puwet. Pero yan yung nagpapasarap. Hindi kumpleto yung lasa ng papaitan pag hindi hinalo yan. So, yan, ilang beses ko siyang sinala para yung pinakatubig na lang yung mailagay ko. Hindi maisama yung pinakasapal. Sorry na agad sa madidirihin dyan. Mukha lang dugyutin yung lagayan ko, pero okay pa yan. Ayaw kasi i-let go ni tatay. Ilang beses ko nang tinapon niya. Nung tinapon ko yan, namura pa ako. Sabi niya, okay na, mapay belang-belang mo ito. Nasirbi pa yato, sabi niya.
So ayan, for the tikim na ang kumari nyo at maluluto na ang kanyang papaitan. Yung ibang nagluluto ng papaitan, naglalagay sila ng nor sinigang para maasim. Pero ako mas gusto ko yung lasa ng hindi maasim. Ayan yung tinira ko kaninang konting luya at konting bell pepper. Tapos naglagay pa ako ng konting siling labuyo para mas lalong mas mabango. Yan, luto na ang papaitan ng kumari nyo. Gin na lang ang kulang. Charis. Lahat na kami dyan makakaulam. 3 bahay na yung mapapartihan niya. Yun lang muna guys for today's video. Agyaman anak. Bye!